Mula sa DENR Regional Office, ito ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calion at Joanne Mariscotti. Magandang araw, isang makakalikasang pagbati sa ating ginigiliw ng mga taga-subaybay. Muli narito ang ating programa, DENR at your service, na maghahatid sa inyo ng mga balita at pangyayari sa loob at labas ng kagawaran ng kapaligiran ng Kasyaman or Department of Environment and Natural Resources. Ito ang inyong lingkod, Ariel Calion, na nagsasabing tunay na malasakit ang kailangan para sa ikagaganda ng ating kalikasan. Sa pangalan ni Joanne Mariscotes, ako naman si Jade Gloria na bumabati ng magandang araw at nagsasabing nakasalalay sa ating mga kamay ang pangangalaga sa ating likas yaman. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ng tungkol sa SCREM at ang livelihood program na kaakibat nito. Makakausap natin si Forester Connie Romero. Bibigyang linaw niya sa atin ang kahalagahan ng livelihood program na ito. Malalaman natin sa kanya kung paano gawin ang tuna paw, fish nuggets at fish ball. At ang iba pang mga balita ay ihahatid naman sa atin ni Forester Hines Hernandez. Partner Jade, may mga activities tayong nangyari nito mga nakaraang araw, no? Noong November 20, nagkaroon ng Regional Search of Sustainable and Eco-Friendly School, awarding Empowering the Youth for Clean and Green ASEAN. Siya nga, partner. Noong November 21, 2015 naman, nagkaroon tayo ng distribution and promotion of IEC materials for Bicol's ecotourism to 21 participating schools of Camarines Norte and Camarines Sur in line with the Bicol Youth Hours at Camsur Polytechnic Colleges Nabua, Camsur. At itong week na to, November 21 to 25, ay isa-celebrate natin ang tinatawag na National Climate Change Consciousness Week. Okay, partner. At ngayon naman na week, meron po tayong ongoing seminar on guidelines in the survey and mapping of foreshore lands in Gubat, Matnog, and Pilar, Sorsogon. Napakaganda nitong seminar na to, partner, kasi dito natin malalaman na yung foreshore ay tinatawag natin yun na public land at hindi maaaring ariin ng tao, no? Ito maaari lamang rentahan. Okay. At kaya nga dito rin sa darating na November 28 ay isa-celebrate naman ng isang National Clean Air Month sa Peñaranda Park, Old Albay, Legazpi City, kung saan may tinatawag tayong PIDAL para sa Gabos, para sa Malinig na Paros 2015, o sa Tagalog, PIDAL para sa lahat, para sa malinis na hangin. Inaanyahan ng lahat na makiisa sa gagawing activity na ito. Magbibisikleta po tayo dito. At kung nais nating makasama, ay maaaring pong tumawag lamang sa mga numerong ito. 0916-746-2668 at 0907-654-2802 o sa landline na 482-0197 at 482-0326. Okay, partner, yan ating mga announcement. At muli, huwag po kayong alis. Babalik ang DENR at your service. Napag-usapan na rin lamang ang SCREM project ng DENR na patungkol sa pangangalaga ng coral reef. May mga bagay na mahalaga na dapat nating malaman sa segment nating ating alamin. Para sa kalaman ng ating mga taga-antabay, taliwas sa akala natin na ang coral reef o bahura ay non-living thing. Ito po ay isang hayop o living thing.
Ang mga bahura o coral reefs ay matatagpuan sa mababaw na bahagi ng tropical ocean. Kung iyong titingnan, ito ay isang parang bato o tanim na may iba't ibang kulay. Subalit ito ay isang uri ng hayop o isang invertebrate animal. Nabubuo ang corals sa pamamagitan ng polyps. Ang polyps ay maliliit na nilalang na kapamilya ng jellyfish. Subalit kung ang jellyfish ay may kakayahang gumalaw o magpaanod sa tubig, ang polyps ay hindi halos gumagalaw sa kanilang kinalalagyan. Subalit may kakayahang tumubo bilang colony at tinatawag na coral hen. Ang isang piraso ng corals ay binubuo ng humigit kumulang 100 polyps at ang mas malaki ay libo-libong polyps. Ang matitigas o hard corals ay bumubuo ng reefs sa pamamagitan ng paglalabas o secretion ng calcium carbonate o limestone, isang klase ng bato na unti-unting bumubuo ng isang matigas na istruktura. Dahan-dahan ang paglaki, inaabot ng ilang daang taon bago ito ganap na lumaki at napakagandang tingnan sapagkat iba't ibang kulay at hugis na animoy buhay at gumagalaw na parang kahoy o malunggay. Ito ay colony o magkakasama-samang maliliit na hayop na nabubuhay. Ang grupo ng corals na magkakatabi ay tinatawag na coral reef na nagsisilbing tahanan ng mga isda at ng iba pang lamang dagat. Ang corals ay tinatawag ding rainforest of the sea o kagubatan sa ilalim ng dagat. Subalit ang ecosystem ng dagat ay napakaselan o sensitibo. Ang balanse sa pagitan ng mga corals, algae o lumot, mga isda at iba pang hayop at halaman o seagrasses na nabubuhay sa karagatan ang siyang nasisira dahilan sa labis na pangingisda, mga polusyon at ang nag-iinit na temperatura ng karagatan, epekto ng climate change. At ito ang mga dahilan kung bakit ngayon ay nasa peligro ang higit sa kalahati ng kabuuang coral reefs sa buong mundo. At kung wala tayong pagbabagong gagawin, sa loob lamang ng 15 taon, maaaring matay ang coral reefs at tuluyan ng mawala sa mundo. Nakukuha ang malusog at kayumanging kulay ng corals sa pamamagitan ng symbiotic relationship o nagtutulungang ugnayan sa pagitan ng isang microscopic algae o napakaliit na lumot Zooxanthellae na nabubuhay sa loob ng gastodermis o loob ng coral tissue. Ang symbiotic relationship na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkain ng corals sa algae o lumot habang nagsisilbing tahanan naman ng algae o lumot ang corals. Subalit sa pagtaas ng temperatura o pag-init ng tubig dagat, hindi kaya ng algae na manatili sa loob ng corals kaya't nasisira nito ang kanilang magandang samahan. Dahan-dahang umaalis at nawawala ang algae o Zooxanthellae sa coral tissue at sa pagkawala ng algae, nagiging transparent o namumuti ang corals o tinatawag nating coral bleaching. Subalit kahit ganito na ang sitwasyon ay buhay pa rin ang mga coral polyps at kung maibabalik ang normal na temperatura, maaaring bumalik din ang Zooxanthellae algae. Subalit kung patuloy na pababayaan nating mainit ang temperatura ng tubig, magugutom ang corals at tuluyan ng mamamatay at ang iba pang mga nilalang na kasama ng Zooxanthellae katulad ng clams at sea anemones o ang tahanan ng clownfish. Maaaring magkaroon ng coral bleaching kung magpapatuloy ang mataas at mainit na temperatura sa maiwas na lugar ng coral reef katulad ng Australian Great Barrier Reef na nakaranas ng malawakang coral bleaching na halos umabot sa 75% ang naapektuhan. Upang makabawi at muling sumigla ang coral reefs, taon ang bibilangin bago mangyari ito. Kaya't magandang magtulungan ang bawat isa upang muling manumbalik ang sigla ng coral reefs sa ating kapaligiran. Ito ay isang panawagan sa bawat isa na nakikinig at nakikisa sa ating DNR at your service. Kailangan na nating magbago sapagkat panahon ay nagbabago, panahon na para magbago. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ng mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanap buhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, iligal na pagsira
pagsira asin pagkuha kini sa dagat dapat pang aramon kan lambang na mamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.